nananalig sa bagay na ito, alam ko po kung sama-sama tayo malulugod na makakapagtagumpay po tayo anuman ang danasin natin na pagtitiis sa mundo ito. Amen? Ang Diyos po natin, alam po natin, siya ay Diyos ng pag-ibig. At ang Panginoong Hesus po natin, siya po ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Ano po? Bakit siya ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan? Nabagamat ang sangkatauhan, kita mo nga po, no? Napakatindi ng ugali ng mga tao kung titignan mo talaga kung talaga makikilala mo bawat isa. Ano niyo po, may iba't ibang karakter ng mga tao talaga hindi ka nais-nais. Kung sa harapan ng Diyos talaga naman ay talagang kasuklam-suklam. Bagamat marami tayong nakakasalubong na tao sa paligid natin, mamaya nakangiti, ang bait-bait, pero hindi mo alam, sabi nga ng Biblia, ang tao, sabi sa kawikaan, ang isang tao ay parang malalim na tubig. Ano? Hindi mo siya agad-agad makikilala sa unang tingin lang. Ano? Unless, sabi nga, kaya nga, maging ang tao, kaya sarili, hindi po niya kayang turukin. Maging mga tao, kaya sabihin niya na, ayun, ang hilig po natin magsabi, hanapin ko muna ang aking sarili. Pero kahit na po gawin natin yun, hindi po natin kayang hanapin ang ating sarili kasi hindi po natin kayang rurukin ang ating sarili. Kaya sinabi po ng Biblia, only the Spirit. Ang Espiritu lamang po ang kayang rumurok kung sino tayo. Siya po ang nakakakilala kung sino po tayo. Kaya nga po yun nilolog natin na mabuhay po tayo sa Espiritu. Ang Panginoong Hesus na naging pag-ibig ng Diyos, kita mo kung paano ang tinuring ng tao sa sanlibutan ng Panginoong Hesus na pag-ibig ng Diyos na sa kabila ng kasamaan ng tao, andon yung pinakita ng tao, inilantad ng tao, ang kanyang karumalduman o kasakiman sa anak ng Diyos, pero yung pa rin ay pag-ibig ng Diyos na hinayaan ng Diyos na gawin yun, alang-alang man lang sa mga tao na mabubuksan ang kanilang kaisipan sa katotohanan. Isipin natin, kung hindi talaga ginawa ng Panginoong Hesus yun, ibig sabihin, kung walang Panginoong Hesus na namatay o nagbubo ng dugo, ang tao ay mananatili po sa kasalanan. Bakit? Ang isipan nila, sasabihin nila, ay tama lang ang ginagawa ko. Wala akong kasalanan. Ang lahat ng gawin ko ay tama. Kung hindi mauunawaan ng tao yung binubo ng Panginoon Hesus na dugo doon sa krus na yun, kung hindi niya unawain yun at tatanggapin, kaya ang taong na ayaw tanggapin ang dugo ng Panginoon Hesus ay isang tao talaga na isang kamuhi-muhi sa harapan ng Diyos dahil hindi niya alam ang kanyang kasakiman, hindi niya alam ang kanyang karumihan, hindi niya alam ang kanyang kasalanan, hindi niya alam ang kanyang kabuktutan. Kaya nga, the Bible, ang Biblia po ay isang salamin sa ating mga mananampalataya. Kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, pagtitingnan po ano ba ang salita ng Diyos? It is the blood. Okay? The Word of God is the blood. Kaya nga, ito yung sinabi ng Panginoon Hesus, drink my blood. It means, take my words. Okay? Drink my blood, take my words, sabi niya. So kapag sinasalisik natin ang salita ng Diyos at talaga binabasa mo talaga ito ng may buong pagpapakumbaba, dito mo naunawaan, dito na bubuksan yung sarili na ang sarili mo, makikilala mo, ay, marami pala akong ginagawa na hindi ayon sa salita ng Diyos. Noon po ako ay hindi pa naman po talaga malalim sa pananampalataya o sabihin mo, hindi pa naman talaga ako Kristiyano noon. Meron naman po talaga akong pag-ibig sa salita ng Diyos. Kaya lang, hindi naman po ako gano'n nagbabasa ng kasulatan. Oo, may konti man ako nababasa dahil sinasabi nila na ganito, sa ganito na Isaiah, okay, mamaya mabukat naman ako sa aklat ng karunungan, aklat ng mga kawikaan. So may nababasa ako regarding sa karunungan ng Diyos. At yung sa pinababasa ko po yung bagay na yun, alam noon pa man talagang pinanghahawakan ko po yung karunungan yun. At marahil ang Diyos ay nahabag sa akin dahil sa pag-ibig ko sa karunungan, sa kanyang karunungan. Bagamat yung karunungan na yon na aking naistaglayin ay talagang may nababasa ako, pero alam niyo po nung talagang may pinaunawa sa akin yung katotohanan at tinuruan ako kung paano magbasa ng Biblia,
At binasa ko po ito, kung paano ko nga po rin natapos ng New Testament at maging ang Old Testament po ay marami pa naman akong nabasa at halos lahat na rin po ay nababasa ko na rin. Doon ko po talaga napagtanto doon na sa bawat nung bago-bago ko, halos bawat linya yata o bawat verse talaga na mababasa ko, nakikita ko yung aking mga transgressions. Kaya nga, isang salamin po ang Biblia upang makita natin ang ating karumihan. Ang salita po ng Diyos ay salamin din po na nakikita natin ang ating karumihan. Kaya nga sa ayaw magbasa ng Biblia, sa ayaw unawain ang katotohanan ito sa Biblia, talaga namang hindi nila alam ang kanilang pamuktutan. Kaya kahit na sabihan mo sila dyan ng ilang beses, hindi po nila maintindihan na sila ay mali. Dahil pagpipilitan lang po ng tao na sabihin nila, hindi naman kita wala naman akong ginagawa masama sa iyo. Ano ang pakialam ko sa iyo? Basta ako, malinis ang konsensya ko. And that is the only thing they know. Yun lang po. Yung conscience nila kasi yung conscience nila na hindi naman talaga nila alam ang katotohanan, yun lang ang nasa conscience nila. Kasi that is the limited amount of knowledge na meron lang sila. Knowledge of the truth. Knowledge of righteousness. Self-righteousness pa. Kaya nga po, sabi ng Panginoong Hesus sa atin, kung hindi po natin tatanggapin ang Panginoong Hesus, hindi po natin tataglayin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po sa John 5:41 to 44. No? John chapter 5, 41, 44. Saan ba yan? NIV po. I-translate din natin sa NIV. Kasi minsan, may emphasis na nawawala. Okay, John 5:41. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Next. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Bakit kaya? Sabi natin. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tinatanggap. Ito natin, 44. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo maniniwala sa akin? Okay. Sabi niya, bakit sinabi ng Panginoon Jesus na alam kong walang pag-ibig, wala ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. The love of God is not with you. Sabi niya sa NIV, tingnan natin sa NIV. You do not have the love of God. Wala kayong pag-ibig sa Diyos. Bagamat sinasabi ng maraming tao sa labi nila, iniibig ko ang Diyos. O Diyos, iniibig kita. Kakanta ka pa, iniibig kita. O Diyos, aking Ama. Pero ang sabi ito, sa 44, 42. Okay? Ang hinahangad ninyo sa 42. Bakit sinasasabi na walang pag-ibig? Subalit kilala ko kayo, alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Bakit kaya? Dahil sabi sa 43, okay, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Okay. Kahit gaano pa sabihin ng mga tao na umiibig sila sa Diyos, pero ayaw naman nilang tanggapin ang Panginoon Hesus, they can never, ever prove that they love God. Hindi mo kayang patunayan na iniibig mo ang Diyos. Pag sinabi mo natin tanggapin ang Panginoong Hesus, gaya na sinabi ko nung nakaraan, tanggapin ang buo siya ng buong buo. Tama po ba? Kung ikaw nga na tao, kapag ikaw naghahangad ka ng pag-ibig sa kapwa mo tao, ano sasabihin mo? Dapat tanggapin mo ako kung sino ako, di ba? Tanggap mo dapat ang lahat mo sa akin, di ba? May ganito ako. Dapat tanggap mo yun, di ba? Ang galing natin mag-demand sa kapwa natin kapag patungkol sa atin. What about accepting Jesus Christ? Kung sino siya at ano ang lahat sa Kanya, ang buong katotohanan sa Kanya. Kaya, kung gaano natin tanggapin tayo ng gusto natin
umiibig sa atin, kung gusto umibig sa atin, ng buong buo tayo, bakit hindi natin gawin yon sa ating Panginoon Jesus? Tanggapin din natin siya kung ano ang lahat sa Kanya. Ang lahat ng katangian niya. Pero ang iba hindi matanggap ang lahat patungo sa Kanya. Partially. Tatanggapin na nila ang Panginoon Jesus dahil they think convenient. Convenient na magkaroon ng asosasyon na relihiyon na Christian. Convenient sa kanilang business. Oo nga naman, sabi nga naman ng Biblia, na malaki ang pakinabang ng relihiyon. Pero sa mga nasa katotohanan, it's not. Hindi tayo after that na para lang sa mag-gain about material wealth. Ito yung sinasabi natin, kaya maraming tao, kaya maraming ang natutukso na pagdating sa relihiyon, talaga ng pagdating sa material wealth o possession o pera, talagang malaking nagiging sakim sila sa kayamanan panlupa. Ano? But we are not like that. When we accept Jesus Christ for all He is, kailangan natin po lahat ng detalye na meron siya, kailangan din po natin tanggapin. Kaya kung sinasabi niya siya ay anak ng Diyos, but others, bakit ang ibang tao hindi nila kayang tanggapin na siya ay Diyos? So paano matatanggap sa masasabi na iniibig mo ang Ama, iniibig mo ang Diyos Ama, na hindi mo kayang tanggapin yung buong-buong katauhan ng o pagka-Diyos, kung buong-buong katangian ng ating Panginoon Jesus? It's a big lie sa mga tao. Kaya naging bulaan ng mga tao. Marami pa ang sumasalungat sa kanyang mga katuruan. Marami pa ang sumasalungat sa kanyang mga utos. Tapos sasabihin natin, iniibig ko ang Diyos. Okay? Kaya marami po, medyo, kung hindi po natin maintindihan yung bagay ito, kaya nga, the full will of God. Ano isa sa mga full will of God? That we must believe in Him. Our work is to believe in Him. Amen? We must accept everything in Him. Alam mo, yun nga, gusto lang tanggapin ng tao dahil nga, pagbihin sa kanila, dahil lang yung mga salita niya, comfort yung emotion. Only the emotion. Gusto nila kapag sila nasa bingit lang ng problema, they will only accept Jesus Christ partially dahil yung mga salita niya nakapagpalubag loob. Ang salita po ng Diyos, huwag po natin tanggapin bilang pampalubag loob lamang. We must accept the full truth about His Word. Whether it is pleasing to us or it is not comfortable to us, kailangan po natin tanggapin yun. Ano yung ibig sabihin? Sa pagkakataon na kahit na displeasing para sa atin yung salita ng Diyos, pero yun kasi ay katotohanan, we must accept it. Hindi yung, ito lang kasi nga ang gusto ko na sinasabi ng yung Panginoon Jesus dahil ito lang nababagay sa akin. Ito kasi yung karakter ko na ayon sa sinasabi ng Biblia. Ganun lang kasi ang tao eh. Binibase nila na yung ang pagtingin ng tao, parang alam mo, lilihisan nila yung, may kukunin silang portion sa Bible, pero lilihisan nila iba. Isusot lang nila kasi, hindi ako tatanggapin. Hindi ako ganyan eh. Dito na ako eh. Ito yung karakter ko. Ganun eh. Binabase nila sa karakter nila yung kanilang pakikinggan sa Biblia. And that is the wrong way of reading the Bible. That is the wrong way of looking at the truth. Looking at the Word of God. Mali po yun. Bakit po kailangan natin tanggapin ang lahat? Dahil ito po ay pagtutuwid. Kung meron niyang masarap sa salita ng Diyos, meron din mapait sa salita ng Diyos, it must be together. Dahil kung yun lang tayo sa puro masasarap sa salita ng Diyos without knowing kung ano mga kapahamakan, then we will be destroyed. We will be destroyed. Kaya nga po sa mundo ito, kahit in a physical form, in a physical obedience, in a physical, kapag tayo sumusunod sa kautosan o sa law, sa mga batas, alam po natin na there is also physical gain. Siyempre, kung nakasunod ka sa batas trapiko, hindi ka mapapahamak. Kung nakasunod ka, o kung yung, halimbawa sa mga road signs na binabasa mo at talagang sinusunod mo yun, hindi ka ma-aksidente.
Karamihan sa mga na-accident, ano ba, may mga road signs. Ano sabihin doon? Sharp curve. Ano ba yung sharp curve? Na ganon. Okay? Anong gagawin ng iba? Sige, pass-pass pa rin. Kaya pag ito, bang, step lang sa bangin. Di ba? Makikita nila, cross, anong tawag ganon? Pedestrian crossing. Pedshing. Okay? Pedestrian crossing. Tapos, marami talagang ibibiri pa ng sasakyan na nangyayari, nakaka-accident din sila. So, obeying the rules, even na physical, talaga namang may malaking pakinabang. Kaya nga, same thing with us. Kapag tayo po ay nananalig o kinakilala natin sa tamang Diyos, kahit hindi tayo komportable, but we obey it, then, we will also be kept safe. Tandaan po natin, tayo po, bilang iglesia ng Panginoon Jesus, we are purchased by the blood of Jesus Christ. Binili po tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus at tayo po ay sinelyuhan ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. We are sealed by His name. We are sealed in His name through the Holy Spirit. By His name through the Holy Spirit. Okay? Kaya nga po, dahil tayo ay naselyuhan sa pangalan, tandaan natin, sa pangalan nino, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Kaya ngayon sinabi niya kanina, doon sa unang verse natin, sa John 5:40, isa din lang, balik muna natin doon, doon sa 5:43. Okay, 5:43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Okay? Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito inyong tatanggapin. Pero bakit sa pangalan ng Panginoon Jesus ayaw tanggapin? Kaya sino po ba ang nabibilang doon sa iglesia ng Panginoon Jesus? Yung totoong iglesia ng Panginoon Jesus ay ang kumikilala at tinatanggap po ang kanyang pangalan na bilang tayo ay pagmamayari ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Okay? A true church of Jesus Christ is marked by His name. Kaya nga maraming churches dito but they don't recognize the name of God. Okay? So sa Ephesians po tayo, yung sinasabi naman po dito, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos din yung marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangalan po ng Diyos bilang tatag ng pagkahirap sa inyo. The Holy Spirit, siya po ang nagselo sa atin. And by the Holy Spirit, alam po natin na dito po natin tinatanggap the name Jesus. Kaya matingnan mo, kahit sasabihin nila, they are yung malaking church nila, na mayroon pang nakasulat na Jesus pa yung pangalan ng church nila, but without receiving the Holy Spirit, hindi talaga nila ma-recognize yung totoong pangalan ng Diyos. Hanggang sa letra lamang nila na re-recognize yun. But fully acknowledgement in the Spirit, they cannot accept, they cannot recognize, they cannot acknowledge. Hindi po nila totoong tinatanggap. Kaya hindi nila maintindihan na ang pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay ang pangalan ng Jesus. Since we are sealed through the Holy Spirit, ito po, ibig sabihin po ito, the church must be spiritual. Any church na walang pagkilos, okay, sabihin nila Christian church na walang pagkilos ng banal na espiritu, ito po ay dead church. Hindi lang sa dead church, it's, isang church na yurak-yurakan lang. Bakit po? Kasi, mas makapangyarihan pa sa kanila yung espiritista. Ang mga espiritista, they show spiritual power. At ano nangyayari? I know a lot of people na sinasabi, kiniklaim naman nila, naniniwala sila sa Panginoon Jesus, naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila ay Kristiyano, pero they do not work, they do not know, hindi nila alam ang pagkilos ng banal na espiritu, ano po nangyayari sa kanila?
Talunan sila. Talunan sila sa kapangyarihan na oppressor. Ano po? Kaya, pansin mo dyan, mamaya magsasabi, kinukulam. Ginaganito. Why? Christian naman siya. Born again naman siya. Pero bakit naging mas makapangyarihan pa ang mga magkukulam sa kanya? Bakit naging mas makapangyarihan pa sa kanila ang albularyo? Why? Because they do not acknowledge the work, the spiritual work of the church, of the Holy Spirit. Kaya patay talaga ang mga Kristiyano na hindi kilala ang kanila kung ano yung kanilang kakayahan. Hindi talaga nila alam kung ano yung kanilang authority. They do not know. Hindi kumbaga, parang ganito lang yan. Hindi mo nga alam na pera mo na pala yun, ginagastos ng iba. Mamaya, libre ng libre sa'yo, no? Saan kaya kumuha ng pera to? Yung pala pera mo. Yung pala pera mo. Okay? Inubos na. Inuubos pala niya. Oh, ganun po. Parang ganun, parang nagigisa tayo. Okay? Kasi ganun lang yan. Isipin mo, may spiritual power, isa kang Kristiyano, halimbawa lang, no? Isa kang Kristiyano, but you are oppressed by the spiritual power of the enemy. Samantala yung spiritual na yun, power na yun, you have the power that is even greater than that. So, ganun talaga. Pinapakain ka sa sarili mong pagmay-ari. Sarili mo yung bahay, tapos parang ikaw yung nakikitira. Parang ganun ba? Nakapangalan sa'yo yung bahay, pero parang ikaw pa yung nakikitira. That is one thing. Alam ko, maraming ganyan, makaka-relate dito, no? So, we must know our spiritual characteristics as a church. We must not be ashamed. Kaya nga natutuwa talaga ako sa unashamed. Wow, pinapumutan ka ng shame. Talagang hindi dapat natin ikahiya that the power, the spiritual power in us is manifesting. Why? Because this is a mark of our salvation. This is a mark of our faith in Jesus Christ. Ano? This is a spiritual power na noon pa man na pagmamayari talaga ng Panginoon Jesus at noon pa naman ay mula pa umpisa, it has been manifesting from the very beginning. Hallelujah? Yung mga iglesia na walang pagkilos, sabi ko na sa Banal Espiritu, ito ang iglesia ng mga patay. Church of the Dead, hindi na siya dead church, but it is also Church of the Dead. Siyempre, sino ba mga pupunta? Hindi siyempre mga patay sa espiritu. Walang alam, walang kamuang sa spiritual reality. Walang kamuang kung ano ang totoo katotohanan. Ano? Kaya ngayong, ibig sabihin, kung isang patay, alam natin na ang isang patay po, walang magagawa. Kaya doon talagang minsan tumatatak din sa isip ko yung isa sa mga nakalagay sa kontrata namin na yung isang talagang magpapautang at biglang maniningil, nakalagay doon, pinipirma nila sa kontrata at tinatanggap ko po na patay lamang ang walang magagawa. O diba? Pipirmahan nila ngayon yun. Kaya kapag naningil kami, buhay ka pa, anong gawin? Hindi mo pwede idahilan sa amin na wala kang magagawa, hindi mo pwede idahilan na wala kang pera, maghanap ka ng paraan. Buhay ka pa. Diba? Much more in our church. Hanggat buhay pa tayo, we can do anything kung talagang nangais tayo. We can still do. May magkakagawa tayo hanggat buhay tayo. Dahil kapag namatay nga tayo, maging pagdumisa na tayo sa ating physical na katawan, that's the only time wala na talagang pag-asa at wala na magagawa ang patay. Kaya minsan nainis din ako talaga, may isang isa akong kliyente na talagang sisingilin ko, ipapamamaya pa yung bayad. Ang layo pa naman niya. Gagabihin. Tapos sasabihin niya sa akin, unahin ko muna yung patay. Sabi ko sa kanya, unahin mo muna ang buhay ate bago mo mapatay. Pero matigas ang ulo eh. Sa katigasan niya ng ulo,
ginabi ako. At dahil yun ang dinahilan niya, sa visit ko, hindi ko dapat sabihin sisingilan ng penalty ko siya. Pero tigal po kasi kami nun. Talaga nakasulat talaga sa kontrata namin yun. But it is up to us. Meron pa rin habag naman ng mga kami kung talagang karapat dapat o hindi. Pero since yun kasi ang tinalala ng tao, siyempre, may alam mo yun, may mga dahilan talaga kung bakit talagang yung ganun din marahil ang quote ng Diyos eh. Talagang kung hindi ka marunong kumilara sa katotohanan, hindi ka talaga kaawaan ng Diyos. Kung ayaw mong tanggapin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, hindi ka rin talaga kakabagan ng Diyos. Okay? Yung katigasan ba, yung pagmamatigas natin sa sarili natin kaalaman o sarili natin kagustuhan, yan po ang talagang isa sa pinakamumuhian ng Diyos. Kaya nga, sa pagmamatigas ng tao, ayaw nilang kilala ng Panginoon Jesus kasi sa tingin nila, matuwid na sila. Hindi ko na kailangan mag-church, hindi ko na kailangan sumama sa inyo. Ay, alam ko na yan, hindi ko na kailangan magbasa ng Biblia. Okay? Yung mga ganun bagay, yun ang sa totoo lang, yun ang sa talagang pagtitinan mo, pag alam mo ang katotohanan, napaka-sobrang kamuhi-muhi sa harapan ng Diyos yun. Ano? Kasi iniari ng isipin mo, sobrang effort ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang kaisang-isang anak, tapos ayaw tanggapin. How arrogant. Kaya nga yung sinasabi natin arrogance is equal to a wicked idolatry. Akala natin ang idolatry, yung mga pagsamba lang sa Diyos-Diyosan, akala natin ang idolatry, yun lang ang mayroong yung imahe, but idolatry is also arrogance is equivalent to wicked idolatry na po yan, according to Daniel. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo. Kaya tingnan po natin sa sarili natin na meron pa rin bang arrogance sa atin? We must search our own. Hallelujah. Unfortunately, ano po, maraming tao po ang bihag pa rin po ng takot kasi sa kamatayan. At maraming tao yung mas takot pa sa mga patay. Kaya po nila hindi maiwasan. Kasi tatakutin nila, uy, mumultuhin ka niyang patay. Nasabihin nila, natatakot naman iba. Mas takot pa sila sa totoo, mas takot pa sila sa patay kaysa sa buhay. It's ang patay, wala na nga po siya magagawa. Pero bakit? Bilang iglesia, tandaan po natin, bilang iglesia ng Panginoon Jesus, we are worshiping the living God. Kaya nga, sumasamba tayo as a living souls, living spirits. Kaya living spirit means we are in the truth. Kung hindi na naman po tayo, kung wala po tayo sa katotohanan, that means we are not living spirits. Ang pagsuway sa Kanya, ito nga po for Samuel, ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulang. At ang katigasan ng ulit tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat tinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ito po yung si Saul, pinasasabihan po niya. Pero sabi nga dito, ang katigasan ng ulo ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabihin ng tao, hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero hindi ko na kailangang magsimba, hindi ko kailangang magbasa ng Biblia, hindi ko kailangang makinig sa preaching. Yan, katigasan po ng ulo, that means hindi nila alam that they are already committing idolatry. Are you with us? Are you one of them or are you one of us? Okay? You have to understand that. Unfortunately, many people are, they are still under the authority of death. Okay? Dahil dahil sa kakulangan po nila ng kaalaman sa katotohanan, they cannot find life. Hindi nila totoong matagpuan, totoong buhay. Sabi nga po sa aklat ng Hebrews 2:14, pakibuksan po sa Hebrews 2:14. Sa aklat ng mga Hebreo. In Hebrews 2:14, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus
at tulad nila'y laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak ang kapangyarihan ng dyablo, na siya may kapangyarihan sa kamatayan. Maraming tao po kasi takot sa kamatayan. Takot na, syempre, anong mamantakot ng mga tao? Bakit sila takot sa mga patay? Baka sila rin patayin. Talaga namang lahat naman tayo, ba't yung kaisipan natin na lahat naman tayo darating po sa puntong yon, sa kamatayan. Kundi, kahit na hindi mo katakutan kahit na ang mga patay na yan, hindi mo mapakinggan o hindi mo mananahan, o katakutan mo sila o hindi, darating po talaga tayo sa kamatayan, ang sa pisikal. Lahat tayo. Pero nga, sa pamamagitan ng Panginoon Hesus, na sinitento ko dito, ay winasak na niya yung kapangyarihan ng dyablo. Ito ay kamatayan. Pero hindi ibig sabihin ito ay hindi na tayo mamamatay sa pisikal. Ang sinasabi po ng Panginoon Hesus dito, na huwag na natin katakutan na lisanin ang katawan ito na maaagnas. Kundi yung pag-asa na kanyang ipinagkaloob sa atin na sa siya na ang sumira sa kapangyarihan ng kamatayan, mayroon na tayong pag-asa na muli po tayong bubuhayin. Hindi tayo mananatiling patay. Kaya nga ang lahat po ng mga namamatay sa Panginoon Hesus sa kanyang piling ay hindi sila considered na forever dead. But they are still living, magtutulog lamang po sila sa paraiso. Kundi meron sila inaasahan o meron tayong inaasahan na buhay na ipagkakaloob po sa atin. That is our faith in Jesus Christ. At yun po ang kanya pinangako sa atin. Kaya nga po ang tawag sa atin, we are the living saints. Bakit sinabing living saints? Kasi tayo po yung mga nabubuhay pa in physical na mga saints na nandito sa lupa. Ang saints, pag sinabi po natin saints o pagiging santo ay hindi po yung porke pinipili lang, yung kinakanonize lang. Ikaw, iboboto ka namin bilang isang santo. Yung ganun kasi, may voting sila ang mga tao para sabihin na, sige ito, gawin na natin santo kasi mabait. Okay? Kasi marami siyang natulungan na mga mahirap. Marami siyang naging charity, gawin natin siya santo. Napakababaw po ng dahilan ito para po sa pagiging saints. Para sa tunghalin sila na saints. Pero iba po kasi ang pamantayan ng Diyos pagdating sa pagiging saints. Ang mga living saints po, sila po yung sa mundong ito nabubuhay, hindi man ganun ka-perfecto yung kanilang buhay, but they are living in the truth. They are the living saints. Kasi marami nga sinasabi, they are also saints in this world. Oo naman, sa mga churches may mga saints. Pero sino ba yung mga totoong saints? They are the one who are living in the truth, accepting the truth. Kasi ano ba ibig sabihin ng saints? Pinapaging banal. At alam po natin na hindi tayo magiging banal kung wala tayo sa katotohanan. Kasi ang salita ng Diyos, it is truth. Kaya nga, kung tayo wala sa katotohanan, wala tayo sa salita ng Diyos, therefore hindi tayo karapat-dapat na tawaging saints o pinapaging banal. Kaya nga, only those who are accepted and living the truth in Jesus, they are the ones qualified to become saints. Regardless of your age, regardless of your status in life, as long as namumuhay ka ayon sa katotohanan sa salita ng Diyos. Hindi mo kinakailangan patay na. Dahil ang trabaho po ng mga saints ay ipahayag ang salita ng Diyos. Paano magpapahayag ang mga patay? Tingnan po natin, kung ganoon din lamang ang pamantay ng Diyos para magpahayag ng salita, ay ipahayag ng kanyang salita, wala sana hindi ba tayo karapat-dapat kumpara sa mga training ng Panginoon Hesus, mga apostol. Kasi sila, bagamat tinanggap nila, direct nila sila natuto mula sa ating Panginoon Hesus, pero asan sila ngayon? They are now asleep. They are now asleep in paradise. Ngayon,
Kung sasabihin lang natin na ang mga patay, ay karapat-dapat maghayag nila sa Diyos. Kaya ang sinasabi sa Biblia na yung sa parabulo, si Lazaro at yung mayaman, hindi na pinapabalik ang mga namatay para maghayag pa ng salita ng Diyos. Yung sinasabi, maraming mga experiences, okay? I know that there are some of us na may naka-experience about coming back to life in physical. That is only to continue to testify about it. Pero namatay pa rin po sila. In the Old Testament, in the early church, nung mag-resurrect po aking Panginoon Jesus, sinabi po noon na may mga namuhay ng banal na lumabas sa libingan at sila they appeared in the Jerusalem. That kind of, hindi pa po resurrection yun, dahil bumalik lang po sila sa kanilang pisikal. Gaya po ng muling pagkabuhay kay Lazarus. Si Lazarus, we know that he died physically. Pero nung muli po siya binuhay ng Panginoon Jesus sa physical, is namatay pa rin po siya after that. Okay? Namuhay siya in the will of God still. Pero pasilin po natin, yung mga namatay na, hindi na po tinatawag ulit para bumalik dito at maghayag ulit sa salita ng Diyos. Kung gano'n nila pamatayan, higit pa sanang mas qualified yung mga apostol ng Panginoon Jesus. Di ba di na lang niya ibalik sa buhay para sila sana hanggang ngayon ay naghahayag pa. But hindi po yung pamatayan ng Diyos eh. Kaya nga sa ating mga living saints, ipinagkatiwala po ang salita ng Diyos. For us, the living saints. Ito po ay binigay sa atin bilang trabaho ng ating Diyos na pagpatuloy ang sinimulan po ng ating Panginoon Jesus dito. Ang tanong, gusto mo ba tawagin ng living saints o ayaw mo? Pag ayaw mo, bahala ka, hindi ka makapasok sa kanan ng Diyos. Amen? Kaya nga po, tanda po natin yung po mga muling binuhay in the flesh. Kung hindi po sila mananatili sa katotohanan, kahit na muli pa silang binuhay ng Panginoon Jesus, kahit na ang Panginoon Jesus po mismo ang muli bumuhay sa kanila in the flesh o nagbalik sa kanila, they can still lose their salvation. Isipin mo yun, huwag kaya huwag tayo kapagkapatin na, ay, binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong muli mabuhay, binuhay niya akong muli. Tapos, binuhay ka na muli, hindi mo pa pinagpatuloy sa ayon sa katwiran ng Diyos ang buhay mo, hindi mo pa pinagtino, hindi ka na natili sa katotohanan, baka mamaya, muli kang binuhay, tapos nung ikaw pa pumatay sa sarili mo, ikaw pa nagpahamak sa sarili mo. Kaya hindi po ibig sabihin na dahil nakaranas tayo ng mga himala ng Panginoon Jesus o dahil sa kanyang mga salita, hindi ibig sabihin magpapakakampante na tayo na we are already saved. Hindi po tayo magpapakampante sa buhay natin sa pananampalataya sa mundo ito. There are still works that must be done. Amen? It was so. There could be no need for paradise. Kung ang mga nanalig sa Panginoon ba, kung ang mga apostol o yung mga nananalig sa Panginoon Jesus ay pwede lang din naman pala buhayin muli ng Panginoon Jesus at sila ang magpatuloy ng maghayag, eh di sana wala na lang paraiso kasi sa paradise, di ba? Doon muna matutulog yung mga namatay sa Panginoon Jesus. Eh di sana wala rin munang pahinga yung mga espiritu, hindi dapat sila matutulog yung mga namatay sa Panginoon Jesus. Okay? There will be no need for paradise. Ibig sabihin nun, hihintayin na lang natin ang Panginoon Jesus kailan. Eh, wala namang sinabing ganun. Nahihintay natin ang Panginoon Jesus na sa langit, didiretso tayo sa langit. Hindi naman sinabi na Panginoon Jesus na yung mga namamatay ay may patuloy na maghahayag, tapos darating ang Panginoon Jesus, tapos dadalhin sa langit. Hindi po ganoon. Meron pong binabanggit muna na paraiso. We will never transcend paradise. Sabi nga po dito sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. 1 Thessalonians 4:13
17 hanggang 18. Okay? Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Kaya nga bakit hindi po tayo nagdadalamhati sa mga Kristiyanong namatay sa Panginoong Hesus? Kasi dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muli nabuhay. Naniniwala din tayo bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Okay? Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Hindi ito, sinabi ba ni Pablo na kanyang katuruan ito? Pero sabi niya, katuruan ng Panginoon. Tayo mga nabubuhay pa, tayo mga nabubuhay pa in the flesh, tayo mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Okay? Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Okay? Ano ba yung sabihin ng muna? Mauna. Mauna. Okay? Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira sa ay titipunin sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen and amen. Kaya nga, palakasin ninyo ang inyong loob, ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. Kaya nga, itong aral na ito, sinasabi sa atin, huwag natin kalilimutan ang aral na ito dahil sabi ni Pablo, katuruan ng Panginoon. Hindi niya po ito katuruan. Therefore, mapanghahawakan po natin ito ng lubusan. Tiyak na panghahawakan po natin. Ito po sinasabi na, yun nga po, mauna muna yung mga namatay sa Panginoong Hesus. Asan ngayon yung mga namatay sa Panginoong Hesus? Kung sila maunang buhayin. Wala naman nakapakalat-kalat pa rin dyan yung kanilang mga bangkay. Wala na yung mga pisikal. Pero asan na yung espiritu nila? Hindi naman sila nanggugulo. Parang wala naman sila dyan sa paligid-ligid dyan para makita natin na, ay, ikaw yun, di ba? Ikaw yung dati nagkahayag. Oh. Ay, kilala kita. Ikaw yung dati nagpastor. Okay? Kundi hindi po natin sila makikita dito pagka sila ay natutulog sa paraiso. Amen? In Romans 8:23-27, remember that by the Spirit, we are the saints who receive the Holy Spirit, and ito po tatandaan po natin. Bagamat tumanggap po tayo ng Banal na Espiritu, while we are still in the flesh, therefore, we bear pain in the flesh. At hindi lamang ito, kundi tayo mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay dumaraing. Dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Remember, kaya nga, sa katawan ito, hindi pa talaga tayo lubusang malaya. Kaya huwag natin sabihin na, I am free to do everything I want to. Hindi po yan yung kalayaan. But, freedom of the Spirit, yun po yung ating hinahangad mula sa katawan na ito. Kailangan po natin lisanin ang katawan na ito pagdating ng panahon. At hindi naman po natin ito pwede lisanin sa ating sariling mga kamay. Ano? It is God's hand who will deliver us. It must be God's hand who will deliver us na siya ang mag-alis sa atin mula sa katawan ito. Dahil siya po naman ang magbibihis sa atin. Bibihisan po niya tayo ng katawan o panibagong katawan. Amen? Sabi po niya ito, in the next, naligtas tayo dahil sa pag-asa ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Kaya nga, yung mga tao na
mahilig umasa, o mahilig na, alam mo yun, maraming mga tao na i-stress dahil nga hindi nila parang, hindi ko makita ang liwanag ng buhay. Hindi mo makita ang bukas, malamang. Hindi mo talaga matatanaw ang bukas. Kaya nga, by faith tayo umaasa na darating at darating. It's a faith. Kaya nga, ang pananampalataya natin is spiritual. Nananalig tayo sa bagay na hindi natin nakikita. O sabi nga ng iba, mga baliw, pagdating sa science, mga baliw tayo kasi tayo mga sabi ng mga blind, mga inaasahan natin umaasa tayo sa bagay na hindi naman natin alam, hindi alam na natin nakikita. Kaya ang mga tao ang hirap nilang panghawakan ng mga bagay na mga pangako, okay, na wala talagang may papakita ang ebidensya. Okay? In this world, sa mundo ng financial, alam natin na hindi ka pwedeng mangutang sa pwedeng mangutang sa bangko na walang makikita ang bangko sa na possibility na maibalik mo. That is this world. Yan ang takbo ng mundo ito. Okay, anong gagawin sa iyo ng bangko para makautang ka sa kanya? Kailangan mo magkaroon ng may collateral, may panghawakan. O kaya may makikita sa iyo, okay, pautangin ka ng isang lending. Kailangan mo makita sa bahay mo, mayroon kang properties, mayroon kang negosyo. Kung wala kang negosyo, hindi ka talaga pahiramin. Okay? So, sa mundo ito, in a physical, naka-apply rin sa kanilang inaasahan as a physical na nakikita na. May tangible evidence. But for us, as Christians, for us to believe, umaasa tayo sa pag-asang hindi pa natin natatanaw, pero pinangako na sa atin. Kaya nga, pinahawakan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga yung salita mo, panghahawakan ko. Okay? Tapat at totoo. Wala pong ibang tapat na nagpangako ng salita, kundi ang Diyos lamang. Kapag ang tao ay nangangako sa iyo ng salita, asahan mo, huwag kang panuloko. Okay? Dahil expect natin ka lang sa expectations na hindi niya kaya sundin yun. And it always happens. It always happens a lot. Sasabihin ng mga tao, sige, pahiraman mo ako bukas, ibibigay ko sa'yo. Bukas ka na lang. Okay. Tapos, mamaya, bukas na naman. Okay? O, hindi sabihin, hindi na nila panghawakan. Though kahit sabihin mo yung tao na yan is mabait naman talaga sa'yo. Oo, naibabalik naman niya yung pera. Pero, yung sinabi niyang bukas, hindi natupad, the other day, na tinupad, hindi niya kayang panghawakan ng kanyang salita. Hindi kayang panghawakan ng tao ang kanyang salita. O, diba? Ganun po kasi nungaling ang tao. Kaya mahirap po panghawakan ang pangako ng tao. Kaya nga sabi ng Diyos, sa mga taong ang tiwala nila ay sa tao lamang, kinamumuhian po ito ng Diyos. Those who trust in men. Okay? Pasma po, Jeremiah 75. Those who trust in man, wala kayong maasahan. But when you trust in God, okay, basahin po natin si Jeremiah 75. Sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Alam ko to, ilang puso na ba? Ilang puso na ba ang naging tubuan sa pagtitiwala sa salita ng tao? Ano? Ilan? Hindi mo mabibilang yan. O, ito na naman tayo, no? Yung sasabihin nilang, paparin na naman ang kanilang, February 14 nila. Ano? Mamaya, marami namang duguan dyan. Duguan ng puso. Dahil aasa na naman sa salita ng tao. Kaya nga po, we must be wise. Kapag isang tao, halimbawa sa atin, nung naghihiram ng pera, at alam mo naman, okay, may kakayahan ka, huwag mong asahan sa tao na may babalik pa na yun.
That's why, be wise. Ibigay mo sa kanya yung, alam mo, kaya mo rin na hindi na niya kaya bigay. Hindi na kaya ibalik. Yung kaya mo lang na ibigay. Yung kaya mo lang na parang give away mo na sa kanya. Kung ibalik mo niya sa'yo, then, accept it. Tanggapin mo. Para susunod na maghirap ulit siya, meron ka ulit reserva, di ba? Ganun na naman yun. Kung baga natutulungan mo rin siya, kung nakakatulong ka na rin sa kanila, in a way, na hindi ka agrabyado. Hindi tayo agrabyado. And we hope na yun sana may sa buhay talaga rin natin, no? Pero minsan na din natin, medyo mahabagin tayo. Okay? Kaya pahamak din talaga yung sobrang awa eh. Minsan naawa ka na, okay? May sige ako, siya good player siya, mabayas naman siya magbayad sa amin, pero ano ba nangyari sa'yo, Nay? Kasi yung ano ko, nakiusap sa akin, pinahiram ko yung pera sa kanya, sabi niya, babalik ni mamaya, hindi nakabalik. O, di ikaw ngayon, Nay, ang wala pang bayan. Kaya sabi ko sa susunod na, unahin mo muna na may pambayad sa amin. Tabi mo muna, bago ka magbayad sa ka. Amen? And that is a wise thing to do. Iba naman po yung sinasabi natin na yung when our life, yung sa pananalig po natin na we can give our life to the needy. Halimbawa, ang usapan na po natin dito ay buhay. Ano po? Ay isang tao na nawawala ng buhay. Tapos kung alang-alang na yan, ay mailalapit mo sa Panginoon Jesus, handa kang suwi ng kamatayan, and that is giving our life to die for a friend. For a friend of Jesus. Alang-alang sa lingkod ng Diyos, alang-alang sa mga mananampalataya, we can give our life or die for them. Paano natin gagawin yun? That's why, in working for the truth, in working for the gospel, ano bang ino-offer natin dito? We are offering our life. Kita mo, kapag nasa katotohanan tayo, kabit-kabila ang mga banta ng mga anong ating mararanasan. We are being threatened. Pero, ang tanong, kung ikaw ay pinagbabantaan ng kaaway dahil sa katotohanan ng tinatagbay mo o pinapahayag mo, are you still willing to die? Yan naman po yung sinasabi natin that we can die. Maaari natin ibigay ang buhay natin alang-alang sa mga makakarinig ng katotohanan ito. Dahil nga po, dahil ang buhay natin ito, lilisanin naman talaga natin. What for na gusto mong i-keep ang buhay na ito? Yung matatakot ka na ipahayag o ipaglaban ng katotohanan because you want to keep this life in this world? Ano ang mapapala ng tao? Ikinakatakot mong mamatay mamatay sa mundong ito dahil lang hindi mo kayang ipaglaban ng katotohanan. In the end, sabi nga ng Panginoon Jesus, siya na nagliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang ibigay niya ang buhay para sa iba, ang siya magtataglay nito. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Dahil lang ayaw natin dahil lang, okay, may mga kapatid na tayo, nasa lahat pinagbantaan, okay, sila na may nasa katotohanan. Tapos, pinagbabantaan na sila ng kamatayan, ng mga kaaway. Tapos, nung ikaw ay tanungin, kasama mo ba sila? Okay? Are you still willing to die para sabihin na kasama tayo sa katotohanan ngayon? We are partaking in the truth. Are you still willing to die? Eh, nung pinatay yun, tapos ikaw na susunod, anong gagawin mo? Ay, sabihin mo, hindi ko kilala yan. Di ba? Karamihan sa ganun, hindi mo kilala yung taong yan. Si Pedro, di ba? Gawa-gawa niya yun. Alam po natin, that is the character of man. Isipin mo si Pedro, mismong itinatuhan niya ang anak ng Diyos, di ba? Okay? Ngayon, lakas-lakas pa naman ang loob niya noon na, hindi ka pwede mamatay, Panginoong Jesus. Hindi ako papayag na mamatay ka. Tapos, nung nandun na ng Panginoon Jesus at inuusig na, sabi niya, hindi ba ikaw yun? Hindi ko kilala yan! Sumpahin ako ng Diyos, hindi ako kilala yan! Ganoon pa rin talaga. O, di ba? Katindi talaga, tumawag siya ng sumpa sa kanyang sarili. We offer our blood for the truth.
Yan po talaga ang ating buhay bilang mga mananampalataya. The blood. Kaya nga, minsan may tayong kaibigan sa pananampalataya na talagang pinagbataan sila. Dahil gusto nilang itayo ang iglesia sa tabi ng kanilang, sa orog ng kanilang bahay, gusto nilang mag-gather there, mag-gather in the truth and to study the Bible. Ano sasabihin mo ba? Ay, ang kapalit niya ay dugo. Okay. Pagbantaan ka ng gano'n. Sabi namin, kaya ko ba talaga ipaglaban ng katotohanan? Are you still willing to be with us? Dahil lang sa banta na yan. But mark this, hindi ikaw ang kalaban nila. Ang kalaban nila ay anak ng Diyos. And you will witness who will accompany those who cling to the truth. Masasaksihan mo. Amen? Ang pagpapala po, meron po tinatawag na pagpapala, blessings in the flesh and blessings in the spirit. Okay? May dalawa pong kaibahan o may limitations po yung isa rito, yung sa blessing in the flesh. When we obey the law, kapag sinusunod natin ang kautosan, then we are blessed physically. Ito po ang kautosan na to, we know that in the life of Moses, ibigay po ang kautosan kay Moses, tapos ibinigay po kay Joshua. Joshua, di ba? Binabasa natin na kapag sinusunod nila ang lahat na nandun sa kautosan, physically na be-blessed po ang mga Israelites. They can become victorious in a physical battle. They can gain wealth. Lumalago yung kanilang mga hayupan, mga alaga, sa buhay po nila Abraham, sa buhay po ng mga Israelites. Talagang nandun po ang pagsama nila. Yung physical na buhay po nila talagang they prosper in obedience to the law. Why? Siyempre, malaki naman po talaga pakinabang. Malaki kasi pakinabang kung tayo talaga ay sumusunod sa kautosan. Physically, hindi tayo mapapahamak. Gaya ng sinabi ko kanina. Kung sumusunod ka dyan sa mga bata, sumusunod tayo, halimbawa sa mga payo ng mga magulang, yung mga bata, sasabihin na, mag-ingat ka sa pagtawid, huwag ka basta maglaro sa kalsada, di ba, alam mo na, ingatan tayo. Dahil sa dami, halimbawa, may dumadaan na mga sasakyan, alam mo, hindi ka mapapahamak, hindi ka madidisgrasya. Same thing with the obedience to the law. Ganun po yun. Pero ibig sabihin ito, hindi ibig sabihin na in obedience to the law, hindi lang mga believers ang nakikinabang. Tandaan po natin, when it comes to physical o may pagsunod sa physical na law, even the pagans nga, maging ang mga pagano ay nakikinabang din. Malaki rin ang pakinabang nila. They can be blessed physically only. Bakit? Kung sa mga pagano, tingin kahit wala silang Diyos, but when they apply about obeying the rules, they can be blessed. Kaya hindi po natin pwede sabihin na dahil siya ay mahirap, siya ay mayaman, masabihin na to, siguro ikaw hindi ka nananampalataya, tapos tumayaman to, siguro ito talagang may pananampalataya. Because both, when it comes to obedience to the rules, lalo-lalo na siyempre, prinsipyo ng Diyos yan eh. Kasi ang mga pag-ano, pwede naman, kahit naman wala silang Diyos, pag natin nila, ito kasi yung sinasabi ng Biblia nila, mukhang magandang pahit, mukhang magandang gawin. Pwede nilang gayahin. As their rules in their organization. O pwede. O sige, alangan naman, kung dito sa atin, huwag kang papatay sa kanila, puro patayan sa kanila. Sino sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Pangit? O kahit na wala silang Diyos, sabihin nila, huwag din tayo patayan kasi nga pangit nga naman. They can be also blessed physically. They can still obey. Kasi, bagaman sinunod nila, hindi nila sarili kaisipan yun. Prinsipyo na talaga kasi ng Diyos yun. Kaya nga yung prinsipyo ng Diyos, when we apply in our lives, talaga naman, malaki ang pakinabang natin sa buhay natin, even in this world. Pagans, ano ba kasi ibig sabihin ng mga pagano? Pag sinabi po natin pagano, ay, bagaman wala silang mga religious belief, wala sila yung pinaniniwalaan ng religious belief na kagaya natin, meron tayong Diyos, pero meron po sila pinaniniwalaan na something na yun yung kanilang religion. Kaya nga, science, okay, yung mga naniniwala sa science, hindi ba? Science becomes
their religion. Kaya ang isa sa pinakamalaking, sa totoo lang, ang isa sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo, science. Kasi ang dami nakaangkla sa science, sa medical, di ba? Sa research. Tingnan mo ang mga tao dito, lalaki ng mga hospital. Di ba? Kasi, because it's the word of science. Even most Christians are corrupted. Na talagang doon na lang mag-hospital na lang without relying to the power of God. Doon na lang sila rin nakaasa. So, ano mangyayari? Nawawala o natatakpan yung talagang essence of their faith, essence of their belief sa Panginoon Jesus. Kasi isipin mo, bakit nga ba naman kasi? Okay? Bakit nila ito panghawakan? Totoo naman, nasaksihan naman natin that those who have critical conditions na hindi kayang pagalingin ng sensya, bakit nananalig sa Panginoon Hesus, salita ng Diyos, gumagaling pa rin sila. Kung talagang hindi effective. When it comes to effectivity, sabihin kasi nila, mas effective na ang hospital ngayon, it's modern. Kaya nga, pagans, modern religion. Sabihin na mas effective ang hospital kaysa sa faith. Kaya ang nangyayari, doon na natuon ang pananampalataya ng tao. How sad. Kaya nga, the working of the Holy Spirit must not be abolished in the church. It must not be abolished. It must continue until this very wicked age. Until this very age of the wicked. No? Obedience in the truth naman is blessings in the Spirit, and kapag nag-obey tayo sa Espiritu, sa katotohanan, manabibless ang Espiritu natin, at kapag na-bless ang Espiritu natin, alam mo mangyayari? Nagkakaroon na kasi ng conflict in your physical. Noon kasi hindi pa bless ang Spirit natin. Nung masaya yung flesh natin, sunod-sunuran lang tayo sa flesh. Okay? So, parang ang saya-saya natin, feeling natin we are so lucky, yung turn ng mga believers, ang swerte natin, ang saya natin, akala nila pinagpala na tayo dahil masaya tayo sa physical. But don't you know that you are more blessed when your spirit is blessed at nakita ng Spirit sa iyo na meron na nagpo-conflict in your spirit and in your flesh. Ibig sabihin, unti-unti ka na pagpapala. Kapag nararamdaman mo na yung bagay na yun sa sarili mo. Kasi yung dati mo masamang ginagawa, ngayon naglalaban na sa iyong konsensya, ay, nawasa ko. Spiritually, ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya naglalaban na siya. At nangyayari, nag-aalanlangan ka ng gawin yun. Ayaw mo na. Pinaglalaban mo na yung flesh mo to do it again. Para huwag mo nang gawin ulit yun. And doon mo makikita na you are being blessed spiritually. Kasi nga, kahit gaano ka komportable sa mundo nito, pag hindi mo nasisense yung kasalanan, kung manhid ka sa kasalanan, you can never say that you are blessed in the Spirit. And you can never say that you are blessed. Kaya nga sabi ko sa kanina, kasi ang mga pagano rin, kaya nang danasin yung physical comfort, physical wealth. But we are not same as that. That is why persecution from the flesh, okay, or persecution in the flesh is necessary for us. Ano ibig sabihin ng necessary? Kinakailangan natin ma-persecute in the flesh para makita natin kung ano na yung ating kalagayan ng espiritu natin, ma-diagnose natin. If we are not persecuted in the flesh, that means there is no truth in us. Kapag nape-persecute na tayo in the flesh, ibig sabihin, pumapasok na po ang katotohanan sa atin. Kapag hindi po tayo nape-persecute in the flesh, ibig sabihin, wala pa tayo sa katotohanan kasi doon lang po tayo. Iba naman po yung nape-persecute ka dahil sa kasamaan na ginagawa natin, ano? Pero yung katotohanan kasi, na pinaglalaban natin, yung katuruan ng Panginoon Hesus, dahil dito tinatawag tayo mga baliw, dahil dito tinatawag tayo mga walang isip.
then we are persecuted in the flesh because of the truth. Kaya anong gusto niyo? Mapagpala sa physical o mapagpala spiritual? Mamili ka. If you do not experience persecution for the sake of the truth, you are not blessed no matter how wealthy you are on earth. Kahit gaano ka pa kayaman sa mundo ito, kung hindi mo dadanasin yung persecution dahil sa mga paglaban mo sa katotohanan, hindi ikaw pinagpala. No matter how pleasing you are to people, kahit gaano mo pa panuguran, suyuin ang mga tao, kapag hindi ka na-persecute dahil sa katotohanan, you are not blessed. Kaya nga itong kahinaan ng mga tao, yung kabaitan ng mga tao, na akala nila, kapag gumawa ka ng mabuti, o naging mabait ka sa lahat ng tao, then mapagpapala ka. Of course, yun yung sinasabi sa ating main text. Just go to our main text. Sabi niya, that the reward in truth is eternal. Sa ating main text, sabi rito, the Matthew 10:14-42. Sorry. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Amen. Kaya nga, tayo po, bilang pinagkatiwalaan po ng salita ng Diyos, sino man tumanggap sa ating katuruan, sino po niyatanggap? Ang Panginoon Jesus. At sino man hindi tumatanggap sa ating katuruan, hindi po niya, una sa lahat, hindi na niya tinatanggap ang Panginoon Jesus. At kung hindi niya tinatanggap ang Panginoon Jesus, how can you ever say that He accepts God? Kaya nga kapag nagagalak tayo sa mga tao, kapag nakita nila yung katuruan natin and then accepted it, tayo ay nagagalak. Bakit? Kasi bibihira lang po. Ano? Bibihira lang po talaga tumatanggap. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Okay. Next. Ito naman sinasabi. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Totoo naman, may mga... Ano pa ibig sabihin po ng pagiging propeta? Pag propeta ka, ikaw ay tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sa mundo pong ito, marami nga po ang nagpapahayag sa salita ng Diyos, ng salita ng Diyos. Regardless that you are true or not. There are so many prophets in this world. Okay, halo na siya. Pag sinabi mong prophets, andyan ang false prophets and yung mga totoong propeta. But in these days, I just want you to understand na sa panahon po na ngayon, sa lahat po ng mga nananalig sa Panginoong Hesus ay propeta na rin po tayo. Tagapagpahayag po ng salita ng Diyos. Therefore, okay, sa kasabihan ito, kung tayo, tatanggapin natin isang tao dahil siya ay propeta, dahil katulad kauri din natin na propeta rin tayo, as a prophet, regardless of our denomination, then, tatanggap tayo ng gantimpala na uukol sa propeta. Ibig sabihin, yung gantimpala na dahil pareho kayong propeta, yung kagalakan ng propeta na pareho kayong propeta, tatanggapin mo para yan. Kung ano yung regalo sa iyo ng kapwa mo, o kaya bigay sa inyo ng kapwa mo as a prophet, then you can also receive that. Ibig sabihin, kung pareho nga kayong propeta, okay, magbigay kayo ng regalo sa isa't isa. O dahil masaya kayo pareho kayong propeta din, pareho kayo napapalaguran as a prophet. Ganon din kasi sa matuwid na tao. Ang taong gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, babalik din sa kanya kapag yung taong yun ay mabuti rin, o matuwid na tao, ibig sabihin, magiging matuwid yung tao ito din sa taong gumagawa ng matuwid. Therefore, yung karangalan sa kanilang dalawa, yung pagpupuri sa kanilang dalawa, ay nauukol para sa kanila dahil, halimbawa ko, ay,
pinupuri kita, alam ko, isa kang tao matuwid. Dahil ako ay tao rin matuwid. Ibig sabihin, kayo lang nagpupurihan sa inyong sarili. Pero yung sinasabi po ng ating Panginoon Jesus, sa next. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Okay? Yung pong reward ng prophet here on earth, yung reward ng mga matuwid dito sa mundo, ay pwede po kasi itong, okay, you can receive your reward here on earth as a righteous man or as a prophet here on earth, but those rewards, pwede po itong mawala. Pero kasi sa English dito kasi, if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. But the reward of a righteous man, para sa kanya, para sa to righteous man, pwede po maglaho yan. Kasi kapag isang righteous man, hindi na siya righteous. Okay, magkakaroon ng conflict sa kanilang dalawa. Magkakaroon ng pagkatalo. Then, hindi na napapurihan ang isa't isa. Sa mundong ito nga po, kaya yung napakahirap na we become man pleaser, na yung sarili natin katwiran ang ating ipipilit sa mundo ito, na we want to become pleasing to people para sabihin na tayo matuwid na tao, then, of course, pararangalan tayo ng mga tao dahil sa sarili sa ating katwiran at kabaitan sa mundo ito. Pero kung wala nga po tayo sa katotohanan, because ano ba ibig sabihin ng pagiging alagad ng Panginoon Jesus? When we become disciple of Jesus, we are also disciple of the truth. Disciple ng katotohanan. Disipulo ng mga katuruan ng Panginoon Jesus. Ikinagalaban natin lahat ng katuruan ng Panginoon Jesus. Ginagawa natin lahat ng katuruan ng Panginoon Jesus. Because we accept Jesus as He is and everything in Him. Yan po ang katotohanan as being disciple of Jesus Christ. Therefore, hindi ko naman sinasabi na as a prophet or hindi na tayo magiging prophet, hindi na tayo magiging righteous. But when we, mas mataas kasi, when we become disciple of Jesus Christ, our status is even greater than a prophet. Okay? Greater than a righteous man. Bakit? Tingnan po natin, ano? Ano ba ang sabi ni Panginoon Jesus tungkol kay John the Baptist? Okay? Hindi ba sinabi ng Panginoon Jesus kay John the Baptist na wala nang sa lahat ng mga tao isinilang, okay, isinilang sa mundong ito, wala nang hihigit pa kay John the Baptist. Ngunit, sabi niya, ang but he who is the least in the kingdom of heaven is greater than he. Mas higit pa kay John the Baptist yung sino ang least o pinakamaliit sa kaharian ng langit. At sino ba yung pinakamaliit? Sinasabi ng Panginoon na pinaka-least in the kingdom of heaven? His disciples. Kaya nga, sabi niya dito, tala ninyo sino mo mabigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko. Kaya na siya tatanggap-tanggap ni Pala. He will not lose his reward. We are greater than John the Baptist, who was the greatest prophet considered before the coming of Jesus Christ. Mas higit pa tayo. Si John the Baptist na po yung the greatest prophet na tinutukoy ng Panginoon Jesus before bago po siya nagpakilala. Pero tayo, higit pa po tayo. Pag tayo may disipulo ng Panginoon Jesus, disipulo ng katotohanan, we are greater than John the Baptist. And then, who else? Sa mundo naman po ng katwiran, sino po ba yung matinuring na matuwid sa Biblia? In the Old Testament, alam po natin si Solomon. Matuwid siya. Tinuring siya ng Diyos din na matuwid. Si Abraham. Marami po naging ang Diyos ay tinuring na matuwid in the Old Testament. Kung si Solomon, hinangaan nga rin po siya ng Diyos dahil noong binigyan o tinanong siya ng Diyos kung ano ang gusto niya hilingin mula sa kanya, sa kayamanan ba o karunungan. Pero ang pinili po na si Solomon ay karunungan.
Kaya naman nakilala, naging bansag si Solomon sa buong kaharian. At maging yung reyna nasa isang malayong lugar at pumaroon pa kay Solomon para lang humingi ng advice na karunungan. Pero despite of all of this, ano ang sabi ng Panginoon Jesus? The one who is greater than Solomon is here. Ano? The one who is greater than Jonah is here. The one who is greater than David is here. Sabi po ng Panginoon Jesus. Higit pa ang Panginoon Jesus sa kanila. Kaya nga, when we become disciple of Jesus Christ, then we become greater than the prophets. We become greater than those righteous men on earth. Because we are in the truth. Pag nasa truth po tayo, hindi naman ibig sabihin na tayo lang sa katotohanan. Hindi na tayo magpapahayag. Hindi na tayo magpapakatuwid. Ano? Kung ikaw ba ay nasa katotohanan, sabihin ko, ang tao ba nasa katotohanan ay papatay, magnanakaw, mga ngalunya, hindi disrespect ang mga magulang? Kaya hindi ibig sabihin na tayo ay tumatanggap ng katotohanan, we will disregard the law. Kasama po yun. We are greater than the law now because we are in the truth. In the law, kahit nga po sumunod sila kahit na blind sila sa truth, nasusunod nila yung law, and they are blessed in the flesh. But being blessed in the spirit, hindi nga po natin ina-abolish the law. But we are living in the truth. Ibig sabihin, sinasabuhay talaga natin with the right knowledge about our Lord Jesus Christ. With additional reward. In the flesh, those who obey the flesh, the law, hindi naman po nila naranasan the power of the Holy Spirit. Tama po? In the Old Testament, wala pong nakaranas sa kanila na panahanan ng banal na Espiritu at mga pag-cast out demons. Hindi na naranasan power and authority when they obey the law. But obeying the truth, we experience the power and authority of our Lord Jesus Christ. That's why we can cast out demons. Yun po yung sinasabi natin na blessings, eternal. Kaya nga, ano ba nangyari in the Old Testament? Lahat nga po ng mga namatay in the Old Testament, ano bang nangyari doon? Okay, sumunod naman sila sa law. Di ba? Pero sabi niya, walang nakasunod sa lahat ng law, wala kahit isa. Dahil kahit sinunod mo kung may 100 law, kahit sinunod mo ang siyang na siyang, meron ka lang isang hindi nasunod, ibig sabihin, you already transgressed all the law. Kaya wala talagang nakasunod. Wala nakapagtagumpay maliban sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga, ang sabi niya ni Pedro sa kanyang aklat, na nung Panginoon Jesus ay nasa libingan, 3 araw siya sa libingan, saan siya nag-preach? In the prison. Even those who transgressed a long ago. Kahit yung mga nag-disobey a long time ago, in the times of Noah. Ibig sabihin, kasama yung nag-disobey. Ibig sabihin, kung kasama, sino pa ay tinuruan niya ng katotohanan doon? Hindi ba ibig sabihin yung lahat po na namuhay under the law, and even those who are obedient to the law? That's why hindi po natin pwede sabihin na ako namumuhay sa New Testament, therefore wala na sa akin ang kautusan. Ang ibig sabihin po noon, hindi na po tayo natatakot. Okay? Na unlike doon kasi kapag nasuway natin ang kautusan, talagang kailangan mong mamatay, papatayin ka. But now, we have the chance to repent and go back again. Okay? Go back again to righteousness of God. Yung nagkasala tayo, okay, nag-transgress tayo, then may pag-asa pa tayo manumbalik sa Diyos. Unlike before, kapag sumunuway mo ang law, then you must be killed immediately. Immediate punishment. Okay? Ngayon, hindi nga immediate ang ating punishment na naghihintay, pero there will come a day, yung kanilang kaparusahan o kaparusahan naghihintay ay eternal. In the Old Testament, bagamat immediate yung punishment nila, pero hindi po naging eternal yung kanilang punishment. Kaya nga po, ang Panginoon Jesus tinuruan sila doon, yung pagkatapos sila maturuan doon, sa lahat po na tumanggap, kaya nga meron pang iba.
yung mga nabuhay sa sabi ng Panginoon Jesus, nabuhay ang Panginoon Jesus, tayin yung lupa at lumabas sa libingan yung mga banal na namatay na namuhay ng banal at nagpakita sila sa Jerusalem. Okay? Kasi binigyan sila ng pagkakataon mapakinggan ang katotohanan. Kinakailangan muna nila mapakinggan ang katotohanan during that time. Kaya nga tayo na nakikinig na sa katotohanan at namumuhay na sa katotohanan, then we are not the least. Okay? We are not the least on this earth. We can be the least in the kingdom of heaven. Pero yung pangako po sa atin is eternal. Kaya nga lang din, kung narinig na natin ang katotohanan, nalalaman natin ang katotohanan, pero hindi pa rin natin ito ginagawa at this present time, ibig sabihin na po, yun namang magiging kapahamakan o kaparusahan is eternal. Okay? Kaya huwag po tayo magtataka na sa mundong ito, bagamat marami mga tao na sasabihin natin bakit sila mas naging maganda ang buhay ng mga masasama, mas maganda ang naging buhay ng mga wala pananampalataya, bakit mas maayos, kasi nga, okay, ano naman concentration nila? Isa lang naman concentration nila to live only in the physical. While we, who are living in the truth, meron tayong concentration sa spiritual na buhay natin na dapat nating pagtuunan ng pansin. Meron tayong kailangan punan sa buhay natin sa ating physical. Kaya ganun din ang buhay natin. We cannot transcend. Hindi po natin pwedeng lampasan yung buhay physical, even the law. Okay, sabihin natin na kung namumuhay tayo sa katotohanan. Okay? Sabihin natin, nananalig ako sa Panginoon Jesus. Ginagawa ko ang kanyang mga trabaho, ginagawa ko the work of the Holy Spirit. Tapos sasabihin mo, kaya hindi ako mapapahamak ngayon. Anong ginawa mo? Pumunta ka ron sa maalon-alon na dagat. Sasabihin mo, kala ko maglakad, kahit sa bawang ng tubig, hindi ako papabayaan ng Diyos. Ano, sinubok mo ang Diyos. Sa tingin mo, hindi ka mapapahamak. Mapapahamak ka rin. Kaya hindi po natin pwedeng i-transcend ang law. Hallelujah? Prophets. Amen. If your life in this world is comfortable and everybody loves you, tanda po natin, you are lost in the truth. Ibig sabihin, nawawala ka po sa katotohanan. Kaya nga, we must also live pleasing to men in a way na yung piniplease natin mga tao, gusto natin panunuran, ay nandun pa rin sa premise ng katotohanan. Okay? Kasi ano ba ibig ko sabihin, kaya sinasabi, na ano ba yung premise ng katotohanan na yun? Namumuhay tayo sa katotohanan. But we must be pleasing to people. Okay, if we want to become pleasing to people, then, do you think, kung pleasing ba sa tao na hindi ka pumapatay? Pleasing ba sa tao na hindi ka magnanakaw? Of course, that is still in the premise of the truth. Okay? Yun yung sinasabuhay natin. In that way, we can be pleasing to God, we can be pleasing to men. Pero yung iba naman, na paluduguran mo na ang tao, na susundin mo na, ito kasi gusto ng mga tao eh. Kaya dito ako, susundin mo sila, para mapaluguran mo sila. Ay, gusto ng mga tao, para pakainin ko sila. Dahil mayaman ako, pakakainin ko sila. Every Sunday. Every Sunday pa talaga, no? Pakakainin ko sa every Sunday, kaya mag-gather ako ng mga, magpapakatay ako ng baboy. Tapos, tatawagin ko si ganito. Pero yung gathering na yun, physical lang. Do you think that is still pleasing to God? Yes, you can be pleasing to man, but no longer pleasing to God. Why? Kasi physical gathering lang. Yun yung mga sinasabi natin na may mga, yung sa truth, meron na mag-conflict that we cannot always become pleasing to men. Tanda po natin, hindi ko sinasabi na kailangan tayong kabuhian ng mga tao, yung mga tao matutuwid sa mundong ito, na namumuhay sa ayon sa katwiran ng kautusan, ay, of course, kailangan natin become pleasing to them. Pero yung mga tao hindi naman kaya panindigan ng katotohanan or they do not know the truth, of course, hindi tayo pwedeng mamuhay na pleasing sa kanila. Ano? Isipin mo ba naman? Kung ano yung mga tao, yung minamahal ng mga tao, minamahal nila ang mga patay, sabihin mo sa kanila, mas mahalaga ang buhay, huwag mo nang kalimutan mong patay, wala magagawa. So you think you can be pleasing to them? Yung kasi nga yung ibang dahilan nila, ay, unahin ko ang patay kasi konsehal ako. Kailangan nandun ako. O di ba?
Yun yung sinasabi natin na outside the premise of truth. Nako-compromise yung truth. No? That's why we need to be wise. At hindi naman tayo magiging wise kung hindi natin tatanggapin ng Panginoon Jesus, kung hindi tayo lalapit sa Kanya para tanggapin ang Kanyang mga salita. We cannot be wise kasi ang Diyos na nabibigay ng karunungan. Kaya nga yung mga taong sinasabi nila, hindi nila kailangan magpunta sa church to hear the preaching every Lord's Day, those are big lies. Hindi nila kaya maging wise. Kaya tandaan po natin, we must choose whom we are siding. Minsan, kung saan tayo pumapanig. Hindi natin kinakailangan na lahat ng gusto ng tao sa atin para malugod sila taas ng pabibigyan natin. If you think he has a righteous heart and he wants, mayroon siya mga bagay na nais, of course, pwede mong pabigyan if it's still in God's righteousness. As long as it is still, nandun pa rin siya sa katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya nga po, yun yung sinasabi natin that in 41. Tandaan ninyo, sino mang magbigay sa akin. Okay, tapos na pala tayo dyan. So, sa main text, kaya nga po sinasabi natin that title. I'm sorry, mag-main text ako ng main text. Kaya sa title natin, the reward in the truth is eternal kasi, of course, gumagawa tayo sa mundo ito ng mga bagay na kalugod-lugod sa tao, we will be rewarded, we will be praised by men. But those are, kapag namatay tayo, those physical gains, those physical praise, those physical knowledge, and everything, lahat na nakuha natin, hindi na natin pakikinabangan after death. Ngunit kung tayo sumusunod sa katotohanan, nananalig sa katotohanan, tumutupad sa katotohanan, yung katotohanan ito ay dadalhin po tayo tuon hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya kung sinabi ko, maraming mga matutuwid in the past, binigyan ng Diyos ng pagkakataong mamuhay, binalik sa buhay, ngunit na-reward sila. Okay, binigyan sila ng reward and physical. Pero kung hindi nga po sila nagpatuloy, o hindi sila pumilala sa katotohanan, then they will not receive eternal reward. They can still be condemned. Ito yung sinasabi natin na kahit gaano ka pa namuhay ng akat sa tingin mo, yung ayon sa katwiran mo sa mundo ito, na hindi mo naman kinilala ang Panginoon Jesus, hindi mo siya tinanggap, hindi mo tinanggap ang kanyang mga salita, namuhay ka lang dahil sa tingin mo is, siyempre ano ba, ang isa sa mga pagpamumuhay ng isang pagano kasi, they live according to nature. Kasi ay ito ang natural. Okay? It's a way of nature. And way of nature is not always way of the truth. Kaya mga pagano, kapag gano'n sila namumuhay, kapag tayo namumuhay na katulad lamang noon, then we are living like pagans. Okay? Sa, anong righteousness ng mundo ito, di ba? Ng mga human rights, nature's rights, animal rights. So, di ba? Ang dami-dami mga rights na kapag titignan mo, hindi dapat ganito, dapat matuwid ka dahil hindi nilalabas tama ganito. Okay, mga karamihan ngayon, huwag na daw yung mga veggies dahil nga naiawa sila sa mga hayop. Huwag na daw kumain ng mga karne. O, di ba? And that is their righteousness. Kahit gaano mo gawin sa buhay, buong buhay mo yung bagay na yun, without living in the truth, then you will still be condemned to hell. You will not be rewarded. Of course, siguro, yung mga ano yan, sigurado, yung mga nangunguna sa mga movement na ganito about nature, saving nature, maririwardan talaga. Pinapakita pa ka doon sa mga, di ba, may mga plaka pa sila, may mga picture, may mga news na nabigyan ng Nobel Prizes dahil sa mga ginagawa nila. Pero, that kind of reward is not eternal. Until here, on earth, only. Maglalaho. That's why we must long to be blessed in the Spirit. Kaya ano ba yung mga physical? Ano ba yung mga spiritual blessings? In Matthew chapter 5, okay, last verse. To be blessed in the Spirit, we must have a thirsty spirit.
Sa Matthew, sabi nga po nito, blessed are the poor in spirit. Una sa lahat, spiritual blessings ang sinasabi dito. We must have a poor in spirit, we must be poor in spirit. Ano ba ibig sabihin ng poor in spirit? Kailangan po natin na yung spirito naghahanap talaga ng katotohanan. Okay? Kaya nga, kahit na yung mga ibang tao, sabi nila napapakinggan nila yung mga magagandang pananalita, magagandang preaching, magaling magsalita about preaching, ganda ng paliwanag, pero sabi, bakit uhaw pa rin? They are blessed in the Spirit kasi naghahanap ng katotohanan. And blessed are those who mourn. Okay? Bakit ba tayo nagmumurn? Of course, in this world, we are crying, our spirit is crying because tingnan mo naman kung gaano kahirap ituro sa mga tao dito, sa mundo nito, ang katotohanan na parang patanggap sa kanila. Hindi ba mangiyak-iyak ka na sa panalangin mo, iiyak na talaga ang puso mo dahil ayaw nilang tanggapin. At habag na habag ka rin sa kanila na talagang wala silang alam sa katotohanan. Pero ang tigas ng kanilang mga ulo. Blessed are the meek. Sino ba yung mga meek? Yung hindi nila ipinagyayabang yung buhay nila sa mundo ito. Na sa tingin nila, wala sila may pagmamalaki sa mundo ito. That's why you are meek. Yung kahit na mayroon kang kayamanan o wealth in this world, hindi mo kaya ipagmalaki sa mundo ito, parang hindi yun yung hinahanap ng espiritu mo. Because you are thirsty in the spirit, you become meek. Those who are hunger and thirst for righteousness, blessed are they. Sino pa? Blessed are the merciful. Kaya hindi ibig sabihin na sa katotohanan tayo, hindi na tayo mahahabag. Mahabag pa rin po tayo. Kaya tinitiis pa rin natin yung mga pag-uugali ng mga tao. Despite na tayo po ay kanilang pinipersecute o nilalapastangan. Kasi hanggat buhay pa, pwede pa natin sa nakahabagan. Amen? Blessed are the pure in heart. Okay? We know that no one can have a pure heart if he has no intention to seek for the truth. Tanging yung mga naghahanap lamang po ng katotohanan are the ones who have pure heart. Kaya, blessed are they. If you are longing for the truth, then you have a pure heart. You are blessed. And blessed are the peacemakers. Okay, marami dito sa mundo ito, sinasabi na they are peacemakers, they are like meron tayong mga police. Okay, peacemaker yung mga yan. Pero sino ba yung tinutukoy dito ng mga peacemaker? Remember, you and I are peacemakers. Why? Because pinagkakasundo po natin, hindi ang tao. Hindi ang tao sa tao, kundi ang Diyos at ang tao. We must reconcile man with God. At ito yung tinuturo sa atin sa kanila. Bakit? Kasi kaaway sila ng Diyos. Ang sino mang hindi kumikilala sa Diyos, kalaban ng Diyos. Ay laban sa Diyos. Kaya anong ginagawa natin? We are proclaiming the truth. We are proclaiming the gospel so that God and man will reconcile. That's why we are the peacemakers. Amen? And blessed are those who are persecuted because of righteousness, for that is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you. Are you being insulted by people because of the truth? Tapos umayaw ka na? Sayang naman yung blessings mo. Blessed are the people blessed are you when people insult you, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me. Dahil sa pananalig ka sa Panginoong Hesus, pagsunod sa kanyang salita, nasabihin ka that you are kulto. Sasabihin isa kang kulto, sasabihin ikaw ay baliw, sasabihin na anong pinagagawa nyo, pinagbabantaan tayo ang buhay natin. Blessed are you. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were sent before you. Amen? Kaya nga, magsala kayo. Sa Tagalog, magsala kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ano? Ang tanong, saan nyo gusto sumama? Doon dahil sa hihikayatin kayo dahil marami silang mga offers sa inyo? Or are you going to remain in the truth and be persecuted? You choose. You must choose. But I insist you remain
in the truth for great reward. Amen? And that is the eternal reward in heaven. Hallelujah. Let us pray. Let us thank God. Salamatan po natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng bukas na pangunawa sa katotohanan ito. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga salita na po niya pinaalala sa atin na tinipon niya tayo sa iglesia ito, kasama maging mga kasama natin sa online. Tinipon niya tayo upang tanggapin ang katotohanan ito at gayon din patuloy tayo pinagpapala. And let's continue to ask God for help na manatili tayo sa katotohanan. Bigyan tayo ng kalakasan upang ipaglaban ang katotohanan ito despite any kinds of persecution, despite any kinds of threat against us. Let us all shout the name of Jesus 3 times and let us pray. Jesus! 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 Ama namin Diyos, takila sa lahat. Maraming salamat po sa mga salita niya mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga na pinagpulog mo at magkakaroon sa patakaalaman and even the leading of the Holy Spirit. Thank you, Father God, na kami nga po ay sa mo ang pangunawa namin sa katotohanan. Salamat, Ama, na hindi mo kami iniiwan mag-isa. Bagamat marami man kami mga persecutions, marami man kami mga challenges in this life dahil sa pagtahan kami sa katotohanan. Alam namin na ikaw ay palagi naman sumasama sa amin at alam namin hindi mo kami pababayaan, kaya manalangin po ng bawat isang na ito mga kapalitan sa pananampalataya, maging ang mga sino man tumatanggap sa katotohanan ito. Ama, samahan mo kami in this battle against the wickedness of this world para ipaglaban at manatili upang sa katotohanan ito, Ama. In the name of Jesus, help us to manifest continuously the power and authority, the signs and wonders na iyong binibigay sa lahat ng mananampalataya sa iyo, because we are not, but we don't want to stop. Ayaw namin na hadlangan ang gawa ng Banal na Espiritu, but we want to embrace the work of the Holy Spirit. We want, Father God, to continue to do your work in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen.